Pero syempre bago po tayo dumako sa ating mga may init na balita at issue, dito muna tayo sa ating pong Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang mainit na hapon sa tabing dagat ay nagkagulo ang mga tao nang mapansin nila na may isang batang nalulunod. Agad nila itong iniahon sa tubig, ngunit walang malay ang bata. May isang matandang lalaki ang nagmamadaling lumapit sa bata. Nang akmang hahawakan na niya ito, ay may dumating naman na isang galit at mayabang na lalaki. Pinaalis niya ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bata. Kasama na doon yung matanda. Sabi niya, umalis ka dyan. Marunong akong mag-CPR, kaya tumabi ka. Pasigaw na wika ng lalaki sa matanda. Tumayo ang matanda at humakbang sa likod ng lalaki. At tahimik siyang nanunood habang ito ay nagsi-CPR. Makalipas ang ilang minuto ay nagkamalay na ang bata. Natuwa ang lahat ng tao na naroroon at nagsimulang purihin ang lalaki. Ang matanda naman ay lubos na nasisiyahan na nagkamalay na ang bata at nakangiting pinuri rin ang lalaki. Makalipas ang 2 oras, sa kasamaang palad, ang lalaking nagligtas sa buhay ng bata ay bigla na lamang nahirapan huminga at nawalan ng malay. Ilang minuto pa ay nagising na ang lalaki at nakita niyang nasa loob na siya ng ambulansya. Katabi niya ang matandang lalaki na nakita niya kanina sa dalampasigan. Sinusuri nito ang kanyang pulso. Sa pagkakataong ito ay napag-alaman niya na ang matanda pala ay isang doktor. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina na isa ka palang doktor? Ngumiti naman ang doktor at sumagot. Dahil iisa lamang ang ating hangarin. Yun ay ang mailigtas kanina ang batang nalulunod. Naging doktor ako upang magligtas ng buhay, hindi para sa katanyagan. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Simple lang mga kanyusik, no? Ang pagiging humble o mapagkumbaba. Kung tutuusin, pwedeng makipagtalo yung doktor doon sa lalaki dahil hindi hamak na mas may alam naman siya sa kung ano ang gagawin doon sa bata para mailigtas dahil nga naman isa siyang doktor. Pero, pwede siyang sumagot sa pagyayabang ng lalaki, mga kanyusik, no? Pero hindi niya po ito ginawa. At sa halip, ay nag-giveaway siya dahil sabi nga po ng doktor, parehas lang naman ang kanilang hangarin nung lalaki, no? Ito ay sagipin ang bata. Minsan po sa buhay natin, mga kanyusik, nangyayari talaga na nakikipagtagisan tayo ng galing sa kapwa natin. Minsan ayaw nating magpatalo at lumalabas din yung ating kayabangan, no? For sure, may mga pagkakataon na guilty tayo dyan. Lalo na kung alam mong mas lamang ka. Lalo na kung confident ka na alam mo na mas magaling ka talaga doon sa taong yon. Pero sa halip na gawin natin ito, mga kanyusik, dapat lagi po nating isaisip ang pagiging mapagkumbaba. Wala pong mangyayari kung makikipagtaasan po tayo ng ihi sa iba or makikipagyabangan sa ibang tao. Walang maidudulot na maganda kung sasabayan natin ang pagyayabang ng iba. Tandaan po natin, mga kanusik, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast your anxiety on Him, because He cares for you.
Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.